So our topic for today is about orthographic view, no? Balik sa ta. No, orthographic view from the word na ortho, no? Yung orthogonal, yan yung mga ginagamit natin meaning naka 90 degrees, no? So sa orthographic view natin, from drawing a three-dimensional image, ito-drawing natin to siya into a 2D image, no? So kung titingnan mo sa front view, ano yung makikita mo? 2D image lang. Kung titingin ka sa top view, 2D image lang din yan. And then sa side view natin, no? So makikita natin to, for example, gagawa ka ng bahay, no? Di ba yung bahay natin merong blueprint? Ano yung nakalagay sa blueprint? 3D view ba or yung orthogonal view natin? Di ba yung mga orthogonal view natin, no? Ano yung top view, side view? Di ba yung mga ganun? So yan yung orthographic view natin, no? So for the fundamentals, ano ba tong orthographic view? It is a method of visualizing a 3D object in 2 dimensions by projecting its features onto a different planes, typically front, top, and side view. So each view, yan yung sabi ko kanina, is a 2D representation that captures the object's dimensions and details from the perpendicular angle. So kung makikita nyo dyan sa figure, so we have yung front view, yung nasa harap, top view kapag nakatingin ka sa taas, and then yung right view natin or side view, itong sa gilid natin, no? So, for example, itong book. So, ano yung makikita natin sa front view? The cover page, no? Yung top view natin, may imagine nyo naman, no? So, yan lang. So, paano natin ito-drawing from this figure na yung, di ba, alam na naman natin mag-drawing ng parts, no? Yung parts natin in 3D, i-drawing natin into this kind of figure, no? Naka 2-dimensional. Okay? So, ayan lang. So, for the fundamentals, introduce lang natin kung ano yung mga terminologies dito. So, for the normal surfaces, sabihin natin normal. Normal is another term for perpendicular, no? So, kung ano yung nakaharap or parallel sa plane natin, for example, itong front view. So, front view is parallel sa, ano natin, sa front plane, no? So, we have right side view, nakaparallel sa right side. So, yan yung mga normal surfaces. So, normal surfaces are surfaces that are parallel to the plane natin sa, ano natin, sa SolidWorks. Diba, there are only 3 planes sa SolidWorks natin. No, we have right plane, front plane, and then top plane. No? So, ayan lang, normal surfaces. Kasi mamaya, may iba't ibang surfaces din. No, auxiliary. So, ayan, normal surfaces muna tayo. So, for example, we have a cube here, no? And then meron siyang nabawas dyan. So, kung titingnan natin sa front plane, so yung square natin is nasa dito, no? Kung top plane, i-imagine natin to nandito, no? So, ma-imagine nyo na yan, okay? So, yung ano natin, orthographic view, since gagamit tayo ng SolidWorks, diretso na to, ma-drawing. Sa amin before is mano-mano talaga itong i-drawing sa papel, no? So, wala pa may SolidWorks before. So ngayon, automatic lang. At kung ma-generate mo na yung 3D view, automatic mo na yan maiparan sa SolidWorks mo. Then, gawas na niya mga views. No, so mamaya ituturo natin yan. So how about hidden lines? Ano ba itong hidden lines? So those are lines na nakatago, no? Or nakocoveran. So for example, in that figure, ito dito, ito, ayan. So this line here is hindi makikita kapag tingnan natin sa right view, no? Or sa side view. So, that line, since hindi yan makikita, yung line na yan, i-represent natin yan by a broken line or hidden line na tinatawag natin, no? So, every hidden line, yan yung mga lines na natatabunan. Okay? So, ayan. Imagine nyo naman, no? Kung titingnan nyo sa top view, kung ito yung front view, no? Titingnan nyo sa top view, this line here is broken line. Bakit? Ano ba yung line na to? Itong line dito. Tama? So, ayan lang, no? So, ayan. I know. Kabalo naman mo, ano, no? Ano lang, hidden line, and then, ano yung next na lines? How about precedence of lines? So, anong ibig sabihin ng precedence of lines? So, for example, meron kang dalawang line. Ang isa is solid line, ang isa broken line. Ano yung i-drawing mo kapag naka-align sila? Si broken line ba or si solid line? So, ano yung mas uunahin mo? Okay? So, ito yung precedence of lines, no? So, sa precedence of lines, kung makikita nyo dito, ito, sa baba, ayan, continuous line should be drawn first or covers the hidden line. No? So, kung sa isang linya, merong
continuous line or solid line at saka broken line, ano yung i-drawing mo? Yung continuous line. No? Now, how about kung dalawa, yung hidden line at saka center line? Ano yung mas i-prioritize mo i-drawing? Yung center line dapat. No? Center line. So, for example, we have here, ano ba dito? So, we have here a circle, no? Hollow yan. No? Kung titingnan natin sa top view, broken line yan kasi naka-cover. No? Hindi natin yan nakikita kasi cover. Ayan. Now, kung titingnan mo dito, ito na lang. Center line that extends beyond a continuous line. So, ano ba yung center line? Center line, that is where the center of the circle is located. No? So, for example, ito yung center natin. No? So, yung center line na yan will extend up to the back. No? So, ito yung center line na yan. Ayan, center line. And then, dito sa center line natin, this part here, dapat center line din to. Diba anong sabi natin kanina, the precedence of lines is dapat mas una yung continuous line. So since dito sa top view natin, ito siya is a continuous line, so mas ma-dominate dapat siya. So una siyang i-drawing, continuous line. No? Before yung center line natin. Klaro? Walang question? Wala? Basta yung pagkakasunod-sunod, continuous, broken, and then center line. So last priority yung center line. Tama? So, ayan lang. Next. How about slanted lines? Ano ba itong slanted lines? So, these are lines formed by slanted surfaces. No? So, kung meron kang slanted line dito, for example, ito, slanted plane natin. No? Kung titingnan nyo sa front view, ayan, ito siya is slanted. Tama? No? And then, kung titingnan mo din, itong line BC natin, kung titingnan mo sa front view, slanted din yan. So, slanted line, kung titingnan natin sa orthographic view, hindi yan exact length niya. No? Kasi naka-slant yan. So, hindi yan exact length. No? So, magiging exact length lang yan kapag normal yan. Naka-normal surface. No? Pero kung yung surface niya is slanted, yung makukuha mo sa orthogonal view natin is hindi yan yung exact length niya. Klaro? Klaro? Sige lang, Maki. Manilisod. Proceed tayo. We have compound lines. Ano bang meron sa compound lines? So, compound lines are just lines na na-form natin when two slanted planes met. No? So, kung meron kang slanted dito, meron din kang slanted dito. So, itong line nila, that is the compound line. No? So, kung yung edge na nag-meet yung dalawang slanted planes. No? So, for example, ito, slanted plane to, ito din is slanted. So, itong AB natin, that is our compound line. Klaro? So, ayan lang, no? Para well-versed lang kayo about sa mga lines. So, basically, yan lang. No? So, how about oblique surfaces? May isa pa, rounded. So, kung kanina, we have slanted plane, meron tayong oblique surfaces. No, ano ba tong oblique surfaces? So, kung yung slanted is slanted lang pa ganito, yung oblique surfaces is inislant natin pa ganito and then inislant pa natin pa ganito. No? So, dalawang slant yung oblique surfaces natin. Klaro? Okay. So, ayan lang. Kung makikita nyo dito, no, itong plane na to, yung L-shaped na plane, that is, this is not a slanted plane. This is oblique surface. No, kasi inislant sa paganito and then inislant na naman paganito. Okay? So, how about rounded surfaces? So, rounded surfaces, anong meron dito? So, rounded surfaces is, kailangan natin ng at least 2 orthogonal view para ma-define natin yung surface na yan. No, kasi kung titingnan mo sa front view lang, makikita mo na para siyang ellipse, no, parang mata. Pero kung titingnan mo dito sa top view, square na siya. No? So, rounded surfaces, kailangan natin, kasi merong ibang mga blueprint na kailangan lang ng isang orthogonal view para ma-drawing natin lahat. No? For example, itong eraser. Ayan, yung eraser natin, rectangle. Kung titingnan mo dito sa sa side natin, rectangle din. So, pwedeng dalawang orthogonal view lang yung i-drawing mo. And then, ma-drawing mo na to. No? Pero yung mga rounded surfaces natin, kailangan natin at least 2
para maklaro ng isang engineer kung paano yan gawin. No? Kasi kapag ano lang, kung ito lang, isa lang, or itong dalawa, di kayo maklaro. No? So at least 2 for rounded surfaces. Sige, let's proceed. Daghan na kayong mga nasulti, no? Libog kayo basta wala example. So let's try drawing orthographic view sa SolidWorks natin. Kindly open your SolidWorks. Okay, naka-open na kayo? We have here SolidWorks. So to draw the orthographic view, punta lang kayo dito sa drawing. No? Diba? Tapos na tayo sa part, drawing na tayo. And the next meeting we'll have assembly. No? So let's proceed to drawing. And then kung i-click nyo yung drawing, loading pa, ayan, magtatanong yan, ano yung papel na gagamitin mo? Kasi ipiprint natin to. Ito yung blueprint natin. No? So ano yung papel na drawing mo? O yung tinatawag natin template. So sa template, doon na nakalagay yung title ng project mo, kailan saan ginawa, no? So ito dito. So meron tayong dalawang standard. We have ANSI at saka ISO, no? So kung i-click mo to, ayan, only show standard formats. Yung lalabas dyan is ISO. Anong meaning ng ISO? International System. Kalimot-mot ko. ISO is International Organization for Standardization. Sayop sila. iOS muna. ISO, International. Basta muna. And then yung ANSI, we have American National Standard Institute. No? So, anong sabi dito? ISO primarily uses the metric system, while ang ANSI natin is imperial or English, no? Inches, feet. Okay? So, ayan. So, kung i-uncheck mo to, ayan, lalabas yung ANSI, ISO, and then iba pang standard, may DIN, JIS. JIS is Japan, no? And D parang Dutch man ata to, Dutch. And then yung B parang British ata. So say dito tayo sa ANSI landscape, no? ANSI A landscape. So i-okay natin 'yan. Ayan. Ayan, lumabas na yung template natin. So yan yung blueprint natin. Diyan tayo magdo-drawing. So ano yung kailangan natin? Yung 3D drawing natin, no? Gawin natin ng orthographic view. So kung may mga 3D parts kayo sa sa laptop nyo, pwede nyo i-open, no? Punta lang kayo dito sa model view. Ayan. Model view and then browse. Kung wala kayo dito, punta kayo sa browse. Click model view and then browse. Ayan. So ako, meron na ako dito, no? Mga iba't ibang 3D. So say, yung L bracket ko. So click mo lang L bracket and then open. No? Kung meron kayo any 3D part dyan, no? So ayan, kung makikita nyo dito sa left side ng dialog box natin, meron na siyang mga iba't ibang orthographic view kung ano yung pipiliin nyo. No? Say, piliin ko to. Itong nasa center, yung front view. No, front view. Ayan. Kung i-click ko yan, and then, i-click ko naman dito, sabihin natin, ilagay natin yung front view at this area here. Ayan, click ko lang yan. Ayan, lumabas na yung front view. And then, kung i-drag ko naman, hinay-hinay lang pag-drag to the right, yan na yung right side view natin. So, i-click na naman natin. No, click lang. So, kung punta ka na naman ulit sa front view and then i-drag mo yung mouse mo papunta sa taas, ayan, lalabas si top view. No, so, click mo lang yan, top view. And then, meron pa ba? Sige, try natin. Ibalik ulit natin yung mouse and then i-try natin side pa-diagonal. Ano kaya yung lalabas? Kung pa-diagonal, drag natin pa-diagonal. O, yan. Lumabas yung tinatawag natin na isometric view. No? The isometric view. And then, i-click natin yan. Na, sir, meron pa ba, sir?
Sige, try natin. Meron pa ba? Left side. Try natin left side. Okay, lumabas yung left side. Pero hindi muna natin yan kailangan, no? So, how about sa baba, sir? Sige, try mo ibaba. Pag drag mo sa baba, ayan, lumabas yung bottom view. No? So, sa ginawa ko, itong top view, right view, at saka side view natin, yan yung tinatawag natin na standard tree view. No? So, yan yung tatlong view na standard. No? Minsan, para always na ginagamit natin. No? So, ayan lang. So, kung okay na, check na natin yan. So, ayan, tapos ka na ng orthographic view mo. Yan lang, no? Very simple. No? Sa amin before, ito-drawing pa na namo. No? Ha? Mag-drawing. Now, sir, wait lang. Di ba kung makikita nyo yung isometric view natin, we have a hole here. Di ba kung merong hole natin dyan, dapat merong broken line yan. Na, sir, nga nung hindi nakikita yung mga broken line dyan, dapat sa top view, merong broken line, no? Kung titingnan natin sa top view, dapat merong broken line. So, kung i-click natin itong top view, ayan, and then titingnan natin dito, sa display style, makikita nyo yung display style dito, no? So, meron tayong 5 display style yan. So, yung pinili niya, ayan, is hidden lines remove. So, ibig sabihin, lahat ng mga hidden line or yung broken line, ni-remove niya. No? So, pwede natin yung palitan ng ito, hidden lines visible. So, kung i-click natin yan, ayan, lumabas na yung broken line. No? Lumabas na yung broken line. Yan yung gusto natin. Lumabas yung broken line. Now, how about itong sa right side view? Di ba dapat, sir, may broken line din yan? No? So, i-click natin yan and then, the same pa rin yung gawin natin. I-click natin yung, anong tawag doon? Yung broken line or hidden lines visible. So, i-click natin yan. Ayan, lumabas na yung mga broken lines or yung mga, so, ayan lang. Okay na? How about sa front view? May broken line yan? Wala. Wala, no? Wala naka-hidden na line. Now, di ba sabi natin kapag may circle, dapat merong center line. No? Sir, paano ko lalagyan ng center line yan? No? Ano yung gagawin natin? So, punta tayo dito sa annotations. Di ba, drawing tayo, no? Punta tayo dito sa annotation. And then, i-click natin yung center line. No? So, click center line. And then, ano yung kailangan niya? 2 lines daw. So, ito, i-click natin. Ito at saka ito should have a center line. So, ayan, lumabas yung center line. How about ito dito? Ito at saka ito, di ba may center line yan kasi circle. So, ito at saka ito. I-click mo lang yung 2 line. Lalabas na yung center line. Okay? So, click lang natin yan. Sir, yung gusto ko is yung isometric view ko is parang makatotohanan. Hindi lang yung line-line lang na drawing. So, ano yung gagawin mo? So, i-click mo yung picture and then pwede mong palitan ito. Anong? Shaded with edges. Ayan. So, ayan. Pwede mong palitan yan. Ayan, no? And then, sa drawing din natin, sa blueprint natin, kailangan na lagyan natin ng label, no? So, for example, yung sa taas, lagyan natin ng top view. Top view. Sulat nyo lang, top view. Ano lang, click nyo yung image and then right click and then tingnan nyo dito, add view label. Kung hindi lumabas, ulitin nyo. Add view label. So, ayan, lumabas na to. And then, double click nyo yan. No? Sabihin nyo, front view. Okay? Again, i-click nyo lang, and then, right-click, and then, add view label. Kung hindi lumabas, ulitin. No? So, ayan, lumabas to. So, i-double-click nyo yan, and then, ano to? Side view. Ayan. What this one? Kung hindi lumabas, ulitin lang, no? Double-click. Isometric.
So, ayan. So, yung blueprint natin, di ba, kailangan ng mga dimensions, no? Ay, syempre, yan yung pagbabasehan ng mga carpenters natin, no? Mga forma natin, paano gawin, no? So, punta lang tayo sa smart dimensions, and then, lagyan natin ng mga dimensions to, no? So, ayan lang. Lagyan lang natin ng dimension. Parang realistic, no? Ayan, may mga dimensions daw yan. So, lagyan nyo ng mga dimensions. Ayan. Smart dimensions lang. Doon ka sa annotation and then smart dimension. So, lahat ng mga i-annotate mo, doon sa annotation. So, i-click nyo yung yan. So, ayan. So, para na kayong no? Nabuhat na mo engineer. Nagka-simple, no? So, hindi pa yan kompleto. Orthographic view pa lang yung nagawa natin. No? So, sige, let's have another, next lesson ito? We have section view. So, ano ba tong section view? So, let's proceed. Section view, no? So, section views are used to show the interior details of an object by cutting through it along a special plane. This reveals hidden features like holes, cavities, and internal structures that aren't visible in standard views. Section views improve clarity in complex designs, making it easier to understand and manufacture the object accurately. So, ano yung section view? So, yung orthographic view natin is tinignan lang natin yung top view, side view, at saka front view. Yung section view natin is, hinati natin yan para mas klaro pa, no? Para imaginary na pagkat lang, no? Para makita natin kung that section ba, ano yung meron dyan, no? So, for example, ito, no? So, yung section view natin, kinat natin to sa gitna, and then ito na yung itsura. No? So, paano natin yan gagawin? For example, gumawa ka ng engine. No? Kung titingnan mo yung engine, very complicated yung design. Kung titingnan mo yung top view lang niya, side view, at saka right side view natin, hindi mo yan makre-create. No? Very complicated. So, kailangan niya i-slice down pa natin, no? Para makita natin yung insides. Okay? So, paano natin yan gagawin sa SolidWorks? So, ito. Let's have an example. SolidWorks. Punta tayo sa SolidWorks and then File and then New. Punta tayo ng New, no? And then create another drawing, no? And then the same pa rin. Okay. So, punta tayo sa drawing and then model view, no? Model view and then let's open a model. Kahit anong model na makita nyo dyan sa ano nyo. Sub here. So, binigay niya yun. Front view, side view, and then top view natin. And then we have isometric. So, ayan, ito. So, for example, gusto ko tingnan yung cross-section niya, no? So, punta ako dito sa, saan ba yung section view? Ito, section view. No? So, click natin yung section view. Ayan. And then, may pagpipilian tayo dito. So, iba't ibang cutting line. No? So, yung first cutting line natin is vertical. No? So, hahatiin niya sa gitna, and then yung ma-slice niya, i-open niya. Ganito. No? And then, yung horizontal, lang. Ma-imagine nyo naman. No? And then, how about sige, mamaya na lang yung iba. Ito na lang muna tayo. Cutting line na vertical. So, i-click natin yan and then i-place natin dito. No? Lagyan natin sa gitna. Ayan. Follow? So, ayan. So, i-check natin yan. So, ayan. Ito na yung lumabas. Ayan. So, naka-label na. No?
So ito, kinati niya dito vertically, and then that section is termed as section AA. So yung cross-section AA is ito yung makikita natin. Okay? So i-check lang natin. Sir, sobrang liit naman ang mga drawing mo, sir. Pwedeng palakihin yan? Pwede, no? So, i-click nyo yung image and then punta kayo dito sa... Wait lang. Saan ba to? Dito sa scale. So, scale, no? Use custom scale. Ayan. And then, kung gusto nyo palakihin, palitan nyo lang yung number dito. So, sabihin natin 8. Ano ba yung mangyayari kapag 8? O, mas lumiit. So, dapat 1:1 daw. Uy, dako rapod kayo. No? So, kayo na mag-scale kung paano nyo i-ano. O, so, ayan, pwede na yan. No? And then, i-check nyo lang. Sir, masyado gubot. Gusto na ako i-plaster. Ano yung gagawin ko? So, ito siya, gusto kong iusog papunta doon. So, ano yung gagawin ko? So, i-click mo lang and then, i-align mo yung mouse mo doon dito. And then, lalabas yung 4 na arrow, no? And then, i-click mo yan. So, pwede mo nang i-drag-drag. No? So, ayan. So, ito din. I-click natin to. And then, kung lalabas na yung 4 na arrow, pwede mo nang i-drag-drag. Okay? How about ito? So, ayan. Palabas mo lang yung 4 na arrow. So, pwede mo na yan i-drag-drag. Klaro? So, kayo na maglagay ng dimensions, no? So, yan yung section view natin, no? So, di ba, ma-compare nyo yung section view natin. Ito siya is right view lang. Ito siya is section view natin. Kung titingnan nyo, mas detailed yung section view, no? Ito, pwede natin itong lagyan ng ano yun, broken line. Saan yun ilalagay yung broken line? Paano gawin? Punta tayo sa, ito lang, no? So, ayan. Compare nyo yung right view at saka section view. Okay? So, sige, proceed tayo sa next topic. Ano yung next topic? We have... by the way, yung ano, yung ito, yung part na na-slice bitaw, yan yung tinatawag natin na hatch, no? So, itong diagonal lines natin na naka 45, ayan, yan yung hatching natin. No? So, pwede natin yung palitan yung hatching. No? So, i-click lang natin yung hatching natin. No? Kung i-click natin to yung hatching, lalabas yung table dito sa left side. So, ayan. So, dito tayo papalit kung anong klaseng hatching yung gagawin natin. Cross-hatch. No? So, ito, naka-check yung material cross-hatch. Kung i-check natin yan, pwede kang pumili kung anong klaseng hatching. Pwede kang solid ba? So, kung solid, itim, no? Kung none, yan lang. Medyo confusing, no? So, ikaw napipili kung hatch, solid, or none. So, dito tayo sa hatch, no? So, ikaw din pipili kung anong degrees or pila ka buok, no? So, explore mo na lang yan. Okay? So, ayan. Okay lang. So, anong gagawin para palitan yung hatch? I-click lang yung hatch, no? So, click lang natin. Okay na? Follow lahat? Sige, let's proceed. Now, ano yung next topic? We have aligned section views. Ano ba tong aligned section views? So, for example, ito, no? So, kung titingnan mo to, kung ito yung figure natin, kung titingnan natin sa... Sabihin natin sa top plane, yan yung top plane natin, no? Kung sa side plane natin, ito yung makikita natin. Medyo confusing, no? Kung ito, kung saan man natin yung paglantaw, kung anyan. Yung iba, yung ginagawa nila is, meron silang tinatawag na aligned section view. Di ba yung section view natin is hinati lang natin and then makikita natin yung cross-section. So dito sa aligned section view, yung gagawin niya is, hindi niya hatiin straight lang.
No? So yung paghati niya is straight dito and then lumiko dito. No? So yung paghati niya is straight and then pagliko dito. And then yung lalabas sa figure is itong line na to at saka itong line na to is gagawin niyang i-align niya. Kaya niya tinatawag na aligned section view. No? Kasi sa hindi naka-align na pag-section, ginawa niyang align. No? So makikita nyo dito, yung cross-section niya is, ito na yung itsura. Di ba supposedly dapat yung cross-section is parang ganito? No? Kung hatiin natin yan, mubura kayo dito. No? Pero dito sa aligned section view is ganito na yung image. Okay, klaro? So sige, let's apply aligned section view sa SolidWorks. So for example, ito, let's have another file. New, and then drawing, and then okay. And then punta tayo sa model view, and then browse. And then sabihin natin dito sa aligned section view. So ayan. So sa align section view, punta pa rin tayo sa section view. Doon pa rin makikita. No, and then para sa align section view, ito yung i-click natin. No, instead of this one, section view, ito dito sa align section view. No? So i-click natin tong pang-apat. So ito yung mga lalabas. So, i-click muna natin yung center. Ayan. And then, ito dito. And then, ayan. No? So, sa align section view, tatlo yung i-click mo. Yung first na i-click mo is yung center. And then, yung pangalawa is yung nasa top. No? Kay para vertical. And then, yung pangatlo is yung nandito sa gilid. Itong part dito. No? So, yung first na i-click, kapag na-click mo na tong aligned, no? Center, and then dito sa taas, and then dito sa pangatlo. No? So, ito na yung section natin. So, ayan. And then, i-click natin yan. So, lalabas na yan, oh. May lumabas na na section view natin. Iba kasi yung ano nyo, no? 3D drawing. Sige lang. Yung ano, yung mga files natin dito, pwede kong i-upload mamaya, no? Para mapag-practice ninyo. Klaro? Sige. Proceed tayo. Walang tanong? Proceed tayo sa next topic. We have broken view. Ano ba itong meron sa broken view? So, yung broken view natin is, sabihin natin meron kang 3D drawing na sobrang haba, pero the same lang naman. No, the same lang, parehan ito. No, sobrang haba, pero the same lang naman na L shape. No, pinahaba mo lang. And then hindi magkasya sa papel. So ano yung gagawin mo? Pwede mo yung i-broken view. So tanggalin mo yung sa gitna and then paliitin mo. No? For example, itong nasa figure dito, ito, no? So i-cut mo sa gitna para mapa-closer mo, no? Kaya total, the same lang naman yan, straight, continuous. No? So, sige, let's try. Let's go to File, New, Drawing, NCA, Browse, and then dito tayo sa Broken View. Ito yung image ko. Lagay ko daw dito. Then, yung top view niya is ito. And then, yung side view niya is ito. So, lakihan pa natin to, no? So, i-click natin yan and then, lakihan natin, no? Paano lakihan? Dito tayo sa scale. Use custom scale. Sabihin natin, 1:1. Uy.
mas kayo. 1:2. So, ayan. So, gusto kong puputulin to, no, kay para magkasya sa drawing natin, no. So, punta tayo sa, anong tawag doon? Break view, no. So, punta ka sa break view, and then pili ka anong, ayan, sabihin natin ito, no. So, saan mo ilalagay? Sabihin natin dito. And then, ayan. Check lang natin to. So, ayan lang, no? Again. Punta tayo sa break view. So, ano yung gap size natin? No? So sabihin natin ito at saka hanggang dito. So, in between niya is i-delete niya. So, ito na yung itsura. No? So, ayan lang. So, kung gusto mong papalitan ng style, ito lang dito. So, pwede ito. So, kahit anong style. No? So, ayan lang. Now, kung titingnan mo dito, sige daw, kung punta ko dito sa annotation and then smart dimension, and then kunin ko yung length niya to, that is 0.38. Now, how about ito? Kunin ko yung dimension dito sa ano, ito hanggang dito. Kung titingnan nyo, 0.38 pa rin. No, kasi gumamit ka ng break view. No? So, even if kinat mo yan, 0.38 pa rin yung length niya. Okay? So, ayan lang. So, click nyo lang, check kung okay na. Okay? And then, lastly, how about detail view? Ano bang meron sa detail view? So, yung detail view natin is, for example, meron kang maliit na part, sobrang liit. And then, kung lalagyan mo dyan ng dimension is, hindi masyado organized, no? So, yung iba is, zino-zoom in nila, no? So, gagawa sila ng another image na pinapalaki nila, no? So, paano yan gawin dito? So, we have, anong tawag doon? Detail view. So, punta tayo sa drawing. Saan yung detail view dito? Ito, detail view, no? Ito, detail view. So, ayan. So, ano yung i-detail view mo dito? So, ito. Sabihin natin ito, no? So, i-click mo lang yung center and then gagawa ka ng circle. Ayan. So, ito yung gagawin mong, yan yung i-zoom in mo, no? So, sa pag-click mo yan, naka-zoom in na. No? Sabihin natin, ilagay natin dito. So, ayan, naka-zoom in. No? So, naka-zoom in yan. So, pwede mo na yan lagyan ng mga smart dimension. So, this one here is ito. Yung radius niya daw is smart dimension tayo, no? Smart dimension. So, yung radius niya is ayan. And then, yung distance niya dito sa taas, papunta dito sa center is basta mga ingana lang, no? Klaro? So, kayo na mag-explore dito sa detail circle natin, no? Sa detail view natin. Ano bang pwede natin gawin dito? So, meron tayong broken circle. So, itong circle natin dito is circle lang. What if gawin kong broken circle? So, ayan, yung itsura. Pwede din with leader. So, ayan. No? Pwede tayong no leader. So, kayo na bahala. Pwede connected. No? Yung connected is, ito yung itsura niya. So, itong maliit na circle, pinalaki yung circle. And then, may line na nakakonect. No? So, kayo na bahala kung ano yung gusto nyo. Per standard ba or connected? No? Mas maganda tingnan tong connected, no? Para mas klaro kung ano yung zoom out. So, okay na. No? Klaro na? So, kayo na lang mag-organize sa papel, no? Paano nyo i-organize yan?
Lastly, meron pa pala isang topic, auxiliary view. Ano ba tong auxiliary view? 'Di ba meron tayong slanted plane kanina? No? So kung titingnan mo yung slanted plane, for example ito, no? Kung titingnan mo yung slanted plane, sa front view is slant lang siya. Sa top view is naka-slant pa rin, no? Sa front view dito, line lang yung slanted. Sa top view kung titingnan mo, rectangle siya. So paano mo tingnan yung slanted view wherein normal yung pag-view mo sa kanya? No? Kasi for example, ito naka-slanted. Titingnan mo sa front view, slant line. Titingnan mo sa top view, hindi pa rin yung right dimension kasi naka-slant. No? Kung titingnan mo dito sa right view, hindi pa rin yung exact na length niya kasi naka-slant din yan. So, para makuha mo yung right na na dimensions niya, dapat yung pagtingin mo dito nakaharap dapat nakaganito dapat. No? So, paano mo madodrawing yung part na to? So, yan yung auxiliary view natin. No? So, let's have auxiliary view. Let's have file, new, and then drawing. And then, ayan, paulit-ulit tayo dito, no? Let's have browse. Ito, example ng auxiliary view. Ito. So, ayan, check natin. So, yung gusto nating tingnan na auxiliary view is yung nasa slant dito, no? So, ano yung gagawin? Punta ka sa drawing and then, saan yung auxiliary view? Ito. No? So, click natin to. Ayan, lumabas yung auxiliary view. No? So, ayan, makikita na natin yung exact dimension. So, punta lang tayo sa annotation and then, saka pa tayo maglagay ng mga dimensions. So, ayan lang. No, nagets niyo naman yung auxiliary view, no? So, ayan. So, ano ulit yung gagawin? So, i-click nyo lang yung figure, yung view, orthographic view. Ay, i-click nyo pala yung edge. Yung edge lang, ito. For example, i-click nyo muna sa labas. Itong edge lang, yung i-click nyo. No? Pag-click nyo yan, and then magiging blue line yan. Tsaka pa kayo pupunta sa auxiliary view. Tsaka nyo pa i-click yung auxiliary view. Ayan, lumabas na naman ng automatic. Hindi yan lalabas kapag hindi mag-blue yung line muna. No? So, i-click nyo muna yung edge na gagawa nyo ng auxiliary view. Klaro? So, na-imagine nyo na yung gagawin nyo dito na two-dimensional. So, yan lang muna. Any questions?